Okay mga boss, magandang hapon. Usapang mods tayo today, pero ang i-share ko lang yung top essential para sa comfort, tsaka may konting forma na rin. Kung mapapansin nyo, hindi na stock ang ating Dominar. Marami na akong kinabet at pinalitan. So ang una kong pinalitan, yung grips. So una ko itong pinalitan kasi malakas yung vibration kahit sa low RPM. So nakakangalay siya. Kaya yun yung una kong pinalitan talaga. Gel type siya na grip. Malaki yung nabawas niya sa vibrations. Actually kahit naka-gloves nung stock pa to, nakakangalay pa rin. Kaya naman pinalitan ko siya kaagad. So ilalagay ko na lang sa screen para ma-check nyo rin. Maraming variants yung grip na to. Ang napili ko yung gray para medyo terno sa motor natin. So next mod natin, simple lang siya. So ito yung tank grips. Yung stock na Dominar kasi wala siyang grips dito. So smooth na plastic lang to. Nabasa ko lang din to actually na nakakatulong daw sa pagliko, sa pag-handle ng bike. So kinuha ko na rin. Tapos dun ko na napansin yung difference sa handling. Ang brand na nakuha ko ay Grippy. Grippy. Tapos maganda kasi subtle lang yung kulay niya. To meron na siya dito sa upuan ng Dominar. Nice. Not bad. Subtle mod pero napaka-effective. Next mod natin is yung handlebar riser. So ito yon, yung dalawang cylinder dito sa ilalim ng handlebar. Ang purpose nito is para umangat itong handlebar na to para mas malapit siya dun sa rider. So hindi kasi tayo katangkaran, hindi naman malaki yung mahaba yung bias natin. So napansin ko nung first few rides, nakasubsob siya nung wala pa siya nito. Dahil dito, yan, mas malapit na sa atin. So mas komportable. Tapos sabi nila nakakabawas din daw ng vibration. Ang laking bagay nung mas malapit sa atin for comfort. Lalo na dun sa mga longer rides natin. So nakatulong talaga to. Yun lang pala, pag magkakabit kayo ng handlebar riser, may kailangan kayong i-adjust dito sa clutch nyo. Bukod sa handlebar riser, kailangan nyo rin i-reroute itong kable na to. Yung stock cable kasi ng Dominar medyo maikli. Bitin yung haba niya, so nahihila siya. Ngayon, pwede nyo i-reroute, pero ang ginawa ko, bumili ako ng clutch cable ng Barako ata to, galing sa Berting Cycle Parts. Ilagay ko na lang din sa description kung ano yung binili ko na klase. Pero basta clutch ng Barako, sabihin nyo yung mahaba. So yun, alam na nila yun. Next naman, pupunta tayo sa likod ng bike. Ito to, yan. Yung stock bracket ng Dominar 400 UG2 ay madali raw mabali. Hindi ko pa naman na-experience, pero para sure, nagpa-install na rin ako ng ganito, yung side bracket panniers yata ang tawag dito. So maganda siya kasi meron na siya nung design na D400. Tapos ang purpose niya is para ma-reinforce tong bracket na to. Ayan, kung makikita nyo may bolt siya dito. Tapos kumakabit siya dito sa parang bracket din ng side stand or ng foot pegs. So pwede na rin siyang sabitan din kung maglalagay kayo ng luggage straps. Pwede rin dito. Tapos pwede rin siyang sabitan ng bags, ng side bags. So goods to, important to. I would say ito yung essential. Yung iba ay comfort mods. Ito naman yung essential kung gusto nyong i-keep tong stock bracket ng Dominar. Next mod natin is yung side mirror. So pinalitan ko yung stock ng Dominar or yung stock mirrors kasi napakahirap i-adjust nung stock. Tapos napakatigas. Dagdag lang sila ng extra features. Grabing tigas ng side mirror nito. Ayaw magpa-adjust So maganda kasi malaki. Hindi siya nakaka-apekto dun sa field of view pag tumingin sa likod. So pag sinakyan natin, kitang kita pa rin yung buong likod. Maganda. Pero at the same time, hindi siya masyadong nakausli dito sa dulo ng bar, nung handlebars. So madali pa rin sumingit. So good. Okay, so ang last mod na pina-install natin is yung headlight. So obvious naman na hindi ito yung stock headlight ng Dominar. Bilog na siya. So medyo pinormahan ko kasi siya ng classic. Yung stock headlight kasi ng Dominar, mataas yung windscreen. Tapos yung headlight niya mismo ay kahawig nung sa Rouser, Kawasaki Rouser. So naisip ko lang maganda na medyo mas distinct yung look. So napili ko itong headlight na to. Actually kasabay ko siyang pinakabit nung mirrors natin
Yan, sabay yan. Pati yung bracket natin sa likod. Shoutout sa Pops Mikel na Motoshop sa may Rodriguez Rizal. Sila yung nagkabit nito, so mahirap to ikabit kasi may electrical components kung kailangan ayusin sa loob. Yun lang ang top Dominar mods na in-install natin para sa comfort and forma na rin. So baka may gusto kayong i-share sa comments na mods na in-install ng mga Dominar brothers natin dyan. Share nyo naman. At ayun, sana nakatulong itong video na ito para sa mga gustong magpa-modify ng kanilang Dominar. Salamat, ride safe, and as always, cheers!